Gandang araw po sa inyo mga kaibigan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is financial check-up. So, ano nga ba yung financial check-up? So, dito, pag-uusapan natin kung paano tayo makakaiwas sa tiyak na kahirapan. So, hindi lang dapat pala yung ating katawan na pinapacheck up, pati na rin yung ating bulsa. Ano po? So, ako po ang inyong financial educator for this afternoon, Mr. Ronel Manalo po. So, nagtuturo po ako ng about sa kaperahan. Ano po, kung paano natin mapapalabo ang pera nating pinaghirapan. So, ipapakilala ko ang ating company. Stands for International Marketing Group or IMG, na building your future, taking control of your money. Meron po kaming financial literacy campaign na hanggang 2030, kailangan po makapag-educate kami ng 30 million pamilyang Pilipino hanggang sa taong 2030. At good news po, ang na-educate na namin ngayon is, ang updated na po is nasa 4.6 million na po. At ang main office po natin ay matatagpuan sa Corporate Office, 9th floor, Kings Court Building, Chino Roses Avenue, Makati City. So, sino-sino nga ba ang mga kasama natin sa ating Global Financial Literacy Campaign? Kung mapapansin nyo po, naandyan ang ating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte, ang isa sa author ng ating libro, walang iba kundi si Brother Bo Sanchez. And then, ang ambassadress po ng IMG na si Ms. Corina Sanchez Rojas. So, kung mapapansin nyo po, hawak po nila lahat yung books na ating pinag-aaralan. So, dyan po lahat ng gagaling mga aming sinasabi, no? Sa books na yan. So, may kakandak lang po akong survey regarding sa data ng SSS. Ano po? So, sa number 1 survey, naniniwala ka ba na 89% ng mga Pinoy ang walang ipon or savings? Yes or no lamang po yung inyong sasagot, no? At number 2, naniniwala ka ba na karamihan sa mga millennials ngayon ay more on spending like Shopee, Lazada, Samgyup at iba pa? Pakichat na lang po sa comment box yung inyong mga kasagutan. So, number 4, naniniwala ka ba na karamihan sa mga parents ay hindi alam kung ano-ano ang tamang paraan kung paano palaguin ang perang pinaghirapan? Yes or no? Number 5, naniniwala ka ba na 68% ng mga Pinoy na umabot sa retirement years ay dependent na lang sa mga anak, pension at charity? At 30% is still working pa din. So, marami naman tayong nakikita ang mga nag-retire na patuloy pa rin nagtatrabaho. Tama? So, number 7, naniniwala ka ba na ang major cause ng kahirapan ng mga Pinoy ay kakulangan ng kaalaman sa financial education? So, kung financial education ang kulang para masolusyonan ang kahirapan ng mga Pinoy is kami po ay patuloy na nagtuturo ng financial education. So, ito yung mga paniniwala natin kung bakit wala tayong ipon at naging mahirap ang buhay. Tama ba? So, kasi maliit lang daw ang sweldo. Tama ba? Kasi hindi daw sila anak mayaman. Tama ba? Kasi hindi daw magagaling yung nakaupo sa government. So, bago po natin sisihin ang iba, tingnan po muna natin ang sarili natin kasi tayo po ang in charge sa ating buhay. Tama ba? So, bakit nga ba kami nagtuturo ng financial education? So, bakit financial education? Yung pinakasusi kung paano mag-grow sa ating finances. Bakit nga ba? So, example, ito si Pedro. Nung wala pa siyang work, naghahanap siya ng trabaho, ano? Nung wala pa siyang work, mababa lang yung lifestyle niya. Ngayon, simple pagkain, drinking water, nagko-commute lang siya, or backyard vacation, okay na sa kanya. So, nung nagkatrabaho siya, is nag-increase yung kanyang lifestyle. Ang dating fast food, ngayon, milk tea, at dati, nagko-commute lang siya, ngayon kumuha na siya ng motorcycle. Dati, backyard vacation, ngayon, nagbabakasyon na siya sa Boracay. So, kung mapapansin nyo, nung ma-promote siya as a manager, so nag-increase yung kanyang lifestyle lalo, ano? So,
So, syempre, pag manager ka, dapat mataas yung lifestyle mo kasi, ah, yan, mababa yung tingin sa'yo ng mga tao kung mababa din yung lifestyle mo, no? Kaya ngayon, na dati fast food, ngayon, samgyup na. Ang dati, milk tea lang ang kanyang iniinom, ngayon, Starbucks coffee, at dati, nakamotor lang siya. Ngayon, kumuha na siya ng hulugang sasakyan. So, puro palabas yung daloy ng pera, no? At dati Boracay vacation ngayon, overseas vacation na. No? So, anong napansin nyo? Nung wala siyang trabaho, so, wala siyang naipon or no savings, no? At nung magkatrabaho siya, lalo siyang walang simulang investment. Ano ang dahilan? So, habang nag increase yung kanyang lifestyle is lumalaki yung gastos niya, no? Habang lumalaki yung sahod niya, lumalaki din yung gastos. Dapat pala, konti lang yung wag mo lakayan yung gastos kahit lumaki yung sahod mo. Ayan, ito yung rason kung bakit kami nagtuturo ng financial education. So, alam mo ba na 92% ang pinakamasakit sa lahat, yung may trabaho ka pero wala kang pera. No savings at investment, no? Matagal ng working pero wala pa rin savings at investment. More employees, may utang pa. At wala pang na-create na emergency fund. Paano kung magkasakit? Anong solusyon ang gagawin natin? So, ito yung rason kung bakit kami nagtuturo ng financial education. Ano? So, alam mo ba na 60% ng mga tao sa ibang bansa is maalam mag-monitor ng stock market. Even yung nagtitinda ng saging. So, alam nila kung paano palaguin yung pera na kinita nila sa pagtitinda ng saging. Nagmo-monitor ng stock market. Ano? Yung nagtitinda ng saging. So, dito sa atin sa Pilipinas, 1% lamang ang nakakaalam ng stock market or mutual fund. No? At anong alam ng 99%? Ang alam lang ng iba nating mga kababayan is gastusin ang perang pinaghirapan. Hindi nila ito alam kung paano palaguin. Na po? At ito yung rason kung bakit kami nagtuturo ng financial education. Kasi bakit? Kasi 78% ng mga Pinoy ang financial bankruptcy pagdating sa medical expenses. So, for Filipinos, walang napaghandaan para sa kanilang medical expenses. For senior citizens, dependent na lang sa mga anak, pension, at charity. So, apektado ang financial life ng mga anak. So, ang mga anak natin ay hindi natin retirement fund. Ano po? So, anong mga solusyon ang dapat natin gawin? So, ayan. Isa pang problema, ano? So, kilala nyo ba sila? Si Doris Bigornia at si John Regala. So, ayan, sila yung, di ba, malalaki yung sweldo nila. Meron silang bahay at kotse. Nag-aaral sa private school yung mga anak nila. Connected sila sa malalaking tao. Ano? Bakit dumating sa point na si Doris Bigornia is nangailangan ng 1.5 billion para sa kanyang medical expenses? So, nasa na yung malalaking sweldo nila, yung bahay at kotse? So, bakit dumating sila sa point na ganyan? Kasi, wala silang napaghandaang long-term healthcare tsaka investment. So, napakahalaga pala ng long-term healthcare at investment. Ano? So, sabi nga dito ni Jarigala, matuto kayong mag-ipon habang bata pa kayo. Habang may trabaho pa kayo, lahat tayo tatanda at lahat tayo ay magkakasakit. So, hindi habang buhay ay malakas tayo at hindi habang buhay ay nandyan yung mga taong tinulungan natin nung marami pa tayong pera. Ano po? So, sabi dito, kung lahat tayo tatanda at lahat tayo magkakasakit, ang tanong, anong sitwasyon ang gusto mo? Letter A ba or letter B? So, sa letter A, kung yan ang gusto mo, madali lang po makuha yan. Huwag kang maghanda, huwag kang mag-ipon, diyan ka talaga pupunta. Imaginein mo. Pag pumasok ka siguro dyan ng may lagnat, lalabas ka ng may COVID. Kasi sa dalawang kama is apat yung laman, hindi ka makapagpahinga ng maayos, di ba? At dito naman sa letter B, kailangan nating mag-sacrifice or paghandaan ang healthcare natin. Ano? Para kahit matanda na tayo, meron tayong mag-aalaga na private nurse para sa atin makakadalaw ng maayos yung ating family. So, imagine mo, si nanay, masaya na siya.
masaya pa siya kahit matanda na, no? Kasi alam niya na napaghandaan niya yung kanyang pagtanda, yung kanyang pagkakasakit. Ano? So, ayan. Isipin mo na lang kung hindi ka maghahanda, maaaring sa letter A ka mapapunta. Ano? So, anong area sa financial education yung dapat nating matutunan or dapat nating simulan? Ano-ano yung mga solusyon para makaiwas tayo sa ganitong problema? So, ano nga ba? So, ito po ipapakilala ko sa inyo or uh, itatopic natin or pag-aaralan natin ang Solid Financial Foundation. So, sa mga ngayon pa lang nakarinig ng Solid Financial Foundation is sobrang napakahalaga po nito. So, masasabi lang natin na tayo financially independent na pag nabuo natin itong ating Solid Financial Foundation. Ano? So, sa pagbubuo nito, para tayong nagtatayo ng isang building. No? Kaya nga, building solid financial foundation. So, ang pinakang foundation natin sa ating buhay is dapat meron tayong healthcare. Dapat meron tayong short term and long term. So, kayo po, meron sa mga nanonood dito, may nasimula na po ba kayong short term at long term healthcare? So, kung wala pa, ipaliwanag ko po, ano? So, karamihan sa atin, pag tayo nagtatrabaho sa company, is meron tayong short-term healthcare na ibinibigay ng company. Kalimitan nga, wala pa. No? Paano na lang kung magkasakit ka? So, dito sa short-term healthcare, pag edad natin ng 60, dyan na tayo walang magagamit na short-term healthcare kasi wala ka na sa company. Ano? So, kung kailan naglalabasan na yung seryosong sakit natin, dyan pa naman tayo walang magamit. Ano? Ang akala ng iba, kung meron silang healthcare ngayon, ngayong bata pa, hindi nila alam na pagdating nila ng 60, wala na sila sa company, wala na silang magamit. At kung may long term naman tayo, so wala tayong dapat ipag-alala. Ano? Sabi nga nila, hindi namamatay ang tao dahil kakulangan ng pasilidad sa ospital. Namamatay ang tao dahil walang pera o walang health card. Tama? So, ayan. So, sa sitwasyon mo ngayon, may nasimulan ka na ba dito sa ating Solid Financial Foundation? Kung wala pa, i-message mo lang po ako. So, iiwanan ko po ang aking contact number dito sa description sa baba ng link. Sa baba ng aking video presentation. Ano po? At sunod naman natin i-build sa ating Solid Financial Foundation ang protection or life insurance. So, ano bang pagkakaintindi mo pagdating sa life insurance? Ito ba ay gastos lamang? So, hindi. Kasi, life insurance is protection or income replacement. So, kasi, bakit ko nasabi? Kasi dalawa lang ang pwede mangyari sa buhay ng tao. Naniniwala ka ba doon? Paano kung mamatay ka ng maaga? So, sino ang mag-aalaga sa iyong pamilya? Kung nag-aaral pa yung mga anak mo or college na yung mga anak mo, sino magpapatuloy ng mga naiwan mong responsibilidad? Utang bang iwanan mo sa iyong pamilya? Namatay ka na nga, so sila pa yung magbabayad ng mga utang mo. Kung meron kang life insurance, so siya yung papalit sa'yo. No? At kung mabuhay naman tayo ng mahaba, dapat tayo merong long-term healthcare. So, ayan, nakapagsimula ka na ba ng iyong life insurance? So, kung talagang mahal mo ang family mo, dapat meron silang protection na ipinoprovide ka, no? At sunod naman natin, i-build ang ating utang. So, sa mga nanonood po dito, good news kung wala kayong utang at kung may utang naman po tayo, dapat natin itong i-manage. So, iwasan po natin ang mga utang na may mataas na interest like home credit, mga loan app, no? Lending. Yan. So, may dalawang klase ng utang. Yung mangungutang ka para sa luho. Yung good debts na, yung bad debts natin na tinatawag. Ano? At yung good debts natin na tinatawag, yung mangungutang ka para sa negosyo, yung may balik sa'yo. No? Ang bad debts, yung mangungutang ka para yung walang balik sa'yo. Example, may bagong labas na TV,
or cellphone, so gusto mo lang makipagsabayan, mangungutang ka. Ano? Ayan, tsaka sunod naman natin i-create ang emergency fund. So, ang katumbas ng ating emergency fund is 3 to 6 months ng ating sahod. At dapat, kung sumasahod ka ng 15,000 sa loob ng isang buwan, is dapat meron kang 45,000 na nakatabi lamang sa ATM. At gagamitin lang naman natin to in case of emergency. Ayan. So, sunod naman natin i-create ang investment. So, sa isang bahay, siya po yung pinakang bubong natin. So, sa ating mga Pilipino, ano ba yung inuuna natin sa ating Solid Financial Foundation? So, karamihan, ang inuuna natin is investment. So, kung ang nasimulan mong investment is bahay, kotse, lupa. So, wala naman tayong foundation na long-term healthcare. In case na magkasakit tayo, so, ubos ang ating investment, kulang pa. Mapupunta pa sa utang. So, tama. So, dito sa ating Solid Financial Foundation, ano na ba yung mga nasimulan mo dito para maging financial independent ka? So, pansin mo, lahat ng mga blanks na to is nangangailangan ng pera. Anong dapat natin gawin? I-increase yung ating cash flow. Ano? I-reduce yung ating mga expenses at i-increase yung ating income. Ayan. So, maliwanag na po ba ang ating Solid Financial Foundation? So, proceed tayo sa next slide. So, pag magbe-build tayo ng Solid Financial Foundation is, ayan, meron na tayong healthcare na short-term and long-term, protection or life insurance, manage natin yung utang, at meron tayong na-create na emergency fund, tsaka meron tayong investment. At pag nabuo mo na to, is financially independent ka na. Kaya kahit anumang pagsubok ang dumating or bagyo ng buhay, is mananatili kang matatag. Ano? So, dito naman sa Week Foundation is kalimitan sa atin short-term lang yung healthcare. Meron nga yung iba, wala pa. Ano? Ayan. So, imaginein mo, kung wala to, pagdating mo ng 60, wala ka na sa company, wala ka ng short-term healthcare. So, yung mga kasunod na blocks, anong mangyayari dyan? Diba? Babagsak. So, kaya ngayon, i-build natin ng tama ang ating mga long-term, ang ating solid financial foundation. So, ngayong napanood mo na po itong video ko, gusto mo na po bang i-build ng tama ang iyong solid financial foundation? So, i-message mo lang po ako. Makikita mo po ang contact number ko sa description link sa baba ng video na to. No? So, ito pa. Alam mo ba ito? The concept of wealth and responsibility. Ito yung tinatawag natin X-curve ng ating buhay. So, gusto mo ba itong matutunan? Ayan. So, ipaliwanag ko yung green line. Green line is represent to the building of wealth or big savings, no? Habang bata pa tayo dito, is wala pa tayong masyadong ipon. Nagtatrabaho pa tayo para sa ating, para kumita ng pera. At habang tumatanda tayo, dapat napapalaki natin yung ating savings, no? Living on interest. Kasi, kahit matanda na tayo, gagamit pa rin tayo ng food, shelter, education, health, at saka magbabayad pa rin tayo ng mga utang at loans. Ayan, dito naman sa red line is mataas yung responsibility natin habang bata pa tayo. Kasi gumagamit pa din tayo ng food, shelter, education, health, at magbabayad pa rin tayo ng mga loan saka utang. At habang tumatanda tayo is dapat napapababa natin yung ating responsibility. Ano? Zero responsibility, taking care of your future. Magsimula tayo na pag-aralan habang bata pa tayo na pagtrabahuin yung pera para sa atin. At less secure. What if I die too soon? So, anong gagawin mo? No? Kaya ngayon, pag-aralan natin na mag-ipon tayo ng mag-ipon habang kumikita pa tayo ng pera. Para pagtanda natin, yung pera ang magtatrabaho para sa atin. So, maliwanag po ba ang the concept of wealth?
No? Ayan. So, ito yung sabi ko kanina, what if I die too soon? Sino, who will take care of your family? So, anong solusyon dyan? Palagay mo. Ah, ito, ang solusyon. Life insurance is instant money. Ano? At what if I live too long naman? Who will take care of your family? So, dapat meron tayong nasolusyonan na investment tsaka long-term healthcare. Pag-aralan natin na pagtrabahuin yung pera sa atin. Kasi ang pera hindi napapagod yan. Hindi nagkakasakit tayo, nagkakasakit tayo. Ano? Kaya habang bata pa, mag-ipon ka na. Ito naman yung 3 major financial needs to complete your financial picture. So, dapat meron tayong investment to generate continuing income for you when you retire. So, letting money work for you. Diba? Laging may money work for you. Ano? At number 2 naman, income projection or life insurance to protect your family if you die too soon. No? Life insurance protection can help you replace your income, help your finance your children's education, pay stage tax, pay debts instantly. Life insurance is instant money. Ano? Healthcare. Ano bang ginagawa ng healthcare? To provide your healthcare when you retire or when you stop working. So, healthcare situation after age 60 depends on the decision you make today. So, simulan mo na habang bata ka pa. No? Ayan lang yung masasabi ko. So, ito yung 3-in-1 investment na nagbibigay ng savings program, no? Si Ultimate Kaiser Health Builder. Imaginein mo, may healthcare ka na, may life insurance ka pa, at mayroon ka pang savings. So, imagine mo, habang nag-iipon ka, protektado ka, ano? So, may kilala ka bang company na nagbibigay ng ganyang investment? Dito, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Bakit niya nasabi yon? Kasi kahit matanda ka na, kahit uugod-ugod ka na, kung may nasimula kang healthcare, so siya na yung poprotekta sa'yo. Ano? Siya na yung poprotekta sa mga investment mo. Yung tubo ng pera mo, yun na yung mag-work para sa'yo. Kaya sinabing money working for you. Yan. So, ito naman yung ating plan. Ano? Ang Kaiser 7 years investment program. So, 7 taon mo lang siyang huhulugan. Ano? Kung ang age mo ay 10 to 40 years old, K45 yung iyong plan. So, nakalagay na dyan yung bracket age. Ano? At kung 41 to 50, K60 yung plan na bagay sa'yo. At kung 51 to 60 ka naman, is K75 yung minimum plan na bagay sa'yo. Ayan. So, pag ikay 61, so wala ka nang makukuha long-term healthcare. Kasi, malaki na yung iyong cover ng hospitalization. Kaya dapat, habang bata pa, habang wala pang sakit, is kumukuha ka na nito. No? At ito naman yung the power of compounding interest na na-create ni Albert Einstein. Ang the rule of 72. So, kung ang age mo ay 29, so i-apply mo lang, ano? So, kung meron ka 100,000 sa edad mo na 29, at binigyan ka ni bank ng 4%, so si bank talaga hindi nagbibigay ng ganyang kalaking interest. So, i-apply mo lang 72 divided by 4 equals 18. So, every 18 years, dodoble yung pera mo. Ito yung time deposit. Ano? So, pagdating mo ng 47, 18 years na yan, ano? Magiging 200,000 yung 100K mo. At pagdating mo ng 65, magiging 400,000 siya. So, malaki na ba yan at the age of 65 mo? So, 5 to 10 years from now, magkano na ang presyo ng mga bilihin? Ano? So, sobrang liit na ng value ng ating 400,000. At ang hindi mo alam, inilagay pa ni Bangko yung pera mo na 100,000 sa 8%. So, i-apply mo lang 72 divided by 8 equals 9. So, every 9 years, yung 100,000 mo is dodoble siya. Pagdating mo ng 38, naging 200. Pagdating mo ng 47, naging 400K. Pagdating mo ng 56, naging 800,000. Pagdating mo ng 65, naging 1.6 million. So, ang hindi mo pa alam, may alam pa si Bangko na pinakamalaking interest rate.
ang 12%. So, i-apply ulit natin. Yung 100,000 mo, inilagay ni bangko sa 12%. So, if i-apply natin, 72 divided by 12 equals 6. So, every 6 years, tumudoble na yung pera mo. Nung 35 ka, naging 200K. Nung 41 ka, naging 400K. Nung 47 ka, naging 800K. At nung 53 ka, naging 1.6 million. At nung 59 ka, naging 3.2 million. Nung 65 ka, naging 6.4 million na yung value ng iyong pera. Ang malaking tanong, magkano ang ibabalik sa iyo ni bangko? So, 400,000. Bakit? Kasi ang pinirmahan mong kontrata is 4%. No? So, masaya ka na ba sa 400,000? Ang naiwan kay bangko ay 6 million. So, yan ang hindi mo alam. Ano? Yan. Ngayong alam mo na, pwede ka na din mag-direct sa na maglagay ng pera sa 12%. Na hindi ka na dumadaan sa bangko. Paano mo yun gagawin? So, i-message mo lang ako. I-guide kita. Ano? So, makikita mo po sa ibaba ng description ang aking contact information. So, sabi dito, saan mo ilalagay ang pera na iyong pinaghirapan? Kung ikaw itong nasa gitna at maglalagay ka ng pera sa bangko, ang tawag sa'yo depositor at magkakaroon ka ng savings account. So, ang gagawin naman ni bangko sa pera ng kanyang mga depositor, di niya lang yan bubulukin sa kanyang bond. Pagkos, i-invest niya sa mga financial institution na andyan ang government securities, treasury bills, at notes, commercial papers, corporate bonds, stock and equities, PSA, publicly entered companies, at retail loans, at saka real estate. So, ang malaking tanong, magkano nakukuha ang interest rate dyan ni bangko? Si bangko is nakakakuha ng 12% interest rate. At magkano naman ibinabalik niya sa kanyang depositor? Ang nakakalungkot, 0.25% interest rate lang per annum. No? So, masaya ka na ba niyan? So, sa halip na tumubo yung pera mo, lalong nababawasan kasi gawa ng tax. No? Ayan. At kung alam mo naman si mutual fund at maglalagay ka ng pera sa kanya, so, ang tawag sa iyo ay shareholder at magkakaroon ka ng investment. Ang gagawin naman yung mutual fund sa pera ng kanyang mga shareholder, ilalagay niya ito din sa financial institution na pinaglagay ni bangko. So, same investment lang sila, no? Nandiyan ang government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estate. So, magkano nga ba nakukuha ang interest rate ni bangko sa mga mutual fund? So, 12% interest rate din po. No? So, ang malaking katanungan, magkano naman ang ibinabalik niya sa kanyang mga depositor? 12% interest rate din. So, anong pinagkaiba nila? No? Kayo na lang po sumagot. So, kung nag-invest ka ng 1,000 is 12% ng 1,000 ang ibabalik sa iyo ng mutual fund. So, take note, si mutual fund at si bangko ay parehas na legal. Ang problema nga lang, hindi alam ng karamihan ang tungkol sa mutual fund. Pag sinabi sa atin ng magulang natin na mag-ipon tayo, is ang unang pumapasok sa atin si bangko. No? Hindi natin alam na sobrang liit pala ng interest na kanyang ibinabalik sa atin. Ano? At ngayong alam mo na, pinagkaiba ni mutual fund at ni bangko, saan mo ngayon ilalagay ang pera mong pinaghirapan. So, mag-message ka na sa akin. So, dito po is, ito yung tinatawag natin direct stock investing or trading. So, ikaw ang tatayo ka sa fund manager. Ikaw yung mag-invest sa mga blue chips company. Ang pinakamababa po niyang investment is 10,000. No? Ikaw yung magbabuy and sell. Pag hindi ka po aral dyan, maaari kang matalo kasi sugal po yan. Dito naman sa mutual fund investing is uh, meron na po tayong fund manager na kung saan sila po ay expert pagdating sa pag-i-invest, no? Kung nag-invest ka ng 1,000, 50,000, or 20,000, so, si fund manager na po ang bahala dyan at i-diversify niya po ang ating investment sa mga blue chips company. Malinaw po ba? So, ayan. Saan mo ngayon ilalagay ang pera na iyong pinaghirapan? Then, beat the inflation rate. So, ano nga ba ang inflation rate? Ang inflation rate, yung pagbaba ng value ng ating pera at pagtaas ng value ng ating bilihin. Ano? So, 5 to 10 years from now, magkano na ang inflation rate sa palagay mo? Kung hindi ka mag-iipon ngayon, so, ano na lang ang
makakasabay pa kaya tayo sa pagtaas ng inflation rate? So, ayan, know how to grow your hard-earned money. Pag-aralan natin na pagtrabahuhin yung pera para sa atin. At start growing your finances in mutual fund. Ano? At ito yung tinatawag nating wrong way of savings or sekreto ng mahirap kaya lalo silang naghihirap. Pagka-receive ng income, so imaminus agad ang bills at expenses tsaka mga lifestyle. So saka lang mag-iipon pagka may natira sa kanilang mga expenses, no? Paano kung walang matira? Di walang ipon, no? Hindi po problema sa atin ang kakulangan ng sahod. Ang problema yung mindset natin. So, ito naman yung right way of savings or sekreto ng mayayaman kaya lalo silang yumayaman. Pagka-receive ng income is ibabawas na agad ang tithes na 10% kung naniniwala ka na galing kay Lord yung pera na ating natanggap. Ano? At saka natin i-minus ang 20% para sa ating savings. Kung hindi mo kaya, magsimula ka lang sa maliit hanggang sa maging habit mo na yan at maging habit ng iyong family. At saka naman natin i-less yung 70% para sa ating mga bills at expenses. So, kaya mo ba? Kaya mo ba yan? So, kayang-kaya po kasi nagsisimula ang ating pag-grow sa ating mindset. No? So, ito yung mga solusyon. So, ito yung pinakamasakit sa lahat, no? Yung may trabaho ka, pero wala kang pera. So, paano kung dumating ka sa ganitong sitwasyon, no? Hospital ka? Saan ka ngayon kukuha ng iyong pambayad sa hospital? Sabi nga nila, hindi namamatay ang tao dahil kakulangan ng pasilidad sa hospital, namamatay ang tao dahil walang perang pangpagamot. Ano? Kaya ngayon pa lang, mag-ipon ka na. No? At ito naman yung solusyon sa weak foundation na sinabi ko kanina. So, sa healthcare na short term, meron tayong Kaiser 3-in-1. Sa life insurance naman, andyan din si Kaiser 3-in-1 kasi 3-in-1 investment savings program siya. Sa pagmamanage ng utang, kailangan na lang nating increase ang ating cash flow. Sa pagmamanage ng emergency fund, increase cash flow na lang din. At sa investment naman, so meron tayong mutual fund na kung saan tumutubo yung ating pera. So ngayon, simulan mo na po ang iyong pagbibuild ng solid financial foundation. So ito yung recommendation, become a lifetime member sa halagang 5,500 one time lifetime na po siya. No? Ano nga ba yung marireceive natin pag nagbayad ng 5,500? So, yan. Kailangan muna natin magpa-member sa IMG. So, sa IMG is siya yung tulay or vehicle papunta sa ating goal. Kung ang goal mo ay college fund, dream house, dream business, or dream car, or para sa retirement fund. So, kailangan nating sumakay sa IMG, no? Or siya kasi yung tulay, no? Sa, bigyan mo ng oras sa IMG kasi kaya niyang ibigay yung mga pangarap mo, no? So, ito yung mga kapartner nating company. Sa palagay mo, makikipag-partner kaya malalaking company sa IMG kung scam ang aming company, no? So, sa IMG is a financial broker. So, kapartner natin ang mga malalaking kumpanya. Nandyan, kung gusto mo ng healthcare, nandyan ang Kaiser. Kung gusto mo ng life insurance, nandyan PhilUp Life. Kung gusto mo ng investment, nandyan Soldivo Fund. Kung gusto mo naman ng real estate, nandyan ang Vistaland, Ayala Land, SMDC. At kung gusto mo ng general insurance para sa iyong mga sasakyan, andyan ang Mapfire QBA. No? So, one-stop shop na si IMG. Hindi ka nahanap ng iba't ibang company para lang kumuha ng mga yan. So, nasa dashboard mo na po yan. Basta mag-member ka ni IMG. Ano? So, kompletos Ricardos na ba? Ayan, ang marireceive natin, once na mag-member tayo na IMG, andyan ang 62 benefits, no? At makakatipid tayo ng 200,000 to 300,000 kung i-enjoy natin lahat ng mga benefits na to. So, ayan, maraming presentation po nito sa YouTube. I-search nyo na po ang 62 benefits of IMG. So, ayan po. Basta mag-member po tayo na IMG is magkakaroon po tayo ng portal or dashboard na kung saan makikita mo po ang mga benefits ni IMG. At ang dashboard po natin is isa sa mga benefits ni IMG. So, nandyan po.
una mo pong makikita ang Soldibo Fund kung saan pumapasok ang inyong mga investment. Andyan po ang number 2, Fidelity Life. Sa kasunod po, Everest Memorial Services, discounted po tayo dyan. Andyan din po ang mga Manila Bankers, meron po tayong 100,000 personal accident insurance. At meron din po tayong IMG Vision Care, libre po tayo ng 2 piraso ng salamin every year. At ito po ang Kaiser Medical Center. Tayo dyan po, unlimited check-up. At kung gusto mo pong gawin business sa IMG, nandiyan po ang IMG Dominator. No? At kung may plan ka naman po sa Kaiser na long-term healthcare, is ma-open mo po siya dito. No? Ayan, malinaw po. So, ito naman po yung dashboard natin. Once na i-click natin yung Soldibo Fund, makikita mo dyan yung current net asset value sa taas. At ito yung current value, yung price ng pera mo kung magkano yung ma-withdraw mo. So, take note po, hindi po tayo mandatory na maglagay na 6 months. Ayan, kung magdadagdag ka po ng investment, add subscription lamang po at kung mag-withdraw ka naman po, request redemption lamang. So, ganyan po kadali ang investment natin sa Soldibo. At ito po ang batas na ito po, sabi po dito, AFP personnel to get financial education. It will increase awareness and scam prevention. So, maging ang mga kasandaluhan pala po is na i-scam din. Kaya ngayon, si General Benjamin Madrigal na ang tumawag sa IMG para i-educate ang mga kasundaluhan. Kasi po, sila mismo is nabibiktima ng scam. No? Ayan, katulong po natin dyan ang BPI sa pag-i-educate sa kanila. And then, ito naman po yung batas na nagtuturo ng financial literacy or nag-uutos na magturo ng financial literacy. So, new laws, Republic Act 10679 and Republic Act 10922 mandate us to teach financial literacy to students. But sabi ni Secretary Briones ng DepEd, but I think if you want to teach financial literacy to students, you have to start with the teacher. So, ayan po, may batas po tayo, kaya hindi natin masasabing scam ang ating itinuturo. So, yan, tapos na po ang presentation natin. Once again po, ako po ang inyong financial educator this day na po, Ronel Manalo po, at patuloy na maghatid sa inyo ng magagandang informasyon at kaalaman kung paano papalaguin ang pera na ating pinaghirapan. So, ayan. Sa mga interesado po, message na lang po ako at pa-click na rin po ng notification bell at pa-subscribe na rin po para po ma-update kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat.